Ang tarangkahan ay umalingaw-naw nang itula ni Manning ang lumang kahoy gamit ang kamay na hindi humahawak ng maleta. Halos lumubog na ang araw sa kabundukan at ang kulay kahel na liwanag ay bumabalot sa lupang bakuran ng isang kubo na tila pagod na, tulad ng lalaking nakatayo sa pasilyo. Hawa ni Mang Cardo ang isang sanggol na umiyak ng mahina, ang iyak ng isang pagod na sa pahingi. At sa tabi niya, isang batang babae na mga 6 na taong gulang ang nakatingin sa estranghero na may mga matang masyadong matigas para sa isang paslit. Madilim ang kusina, malamig ang kalan at ang amoy na nagmumula sa bahay na iyon ay hindi amoy ngang pagkain. Ito ay amoy ngang pagpapabaya. Dun, habang nakikita ang malakas na lalaking iyon na nakaluhod sa loob, huminga ng malalim si Manning at sinabi ang nga salita na magbabago ngang kapalaran ng lahat. Kung papayagan niyo akong manatili, maaari akong maghanda ng hapunan. At ang tila isang simpleng pahayag lamang ng isang dalaga na gutom, mga kaibigan, ay naging isa sa pinakamagagandang kwento na dinala ngan gadaan ng lupa na ito sa hangin. Kung naniniwala ka na minsan ay inilalagay ngang Diyos ang tamang tao sa ating landas sa oras na naubusan na tayo ngang pag-asa, i-like niyo na ngayon, mag-subscribe dito sa channel ng mga kwento ng dating panahon. I-click ang notification bell para hindi kayo mawalan ng kwento at ibahagi sa comments kung saang sulok ng mundo ninyo kami pinapakinggan. Magsimula na tayo. Sa mga baryo sa probinsya, noong ibang panahon, ang magkuwento tulad nito ay isinasalaysay sa pagitan ng mailog at magadaan ng lupa. Ang daan na tumatawid sa bahaging iyon ng bukid ay walang pangalan sa mapa dahil ang mamapa ay hindi nakikialam sa lugar kung saan tila nakalimutan ng mundo na dumating. Ito ay isang malawak na daanang pulang lupa, siksik sa pagitan ng bilog na kabundukan na nababalutan ng tuyong damo at halos walang nakikitang tao sa oras na iyon. Walang awa ang sikat ng araw sa hapon at ang katahimikan ay sinisira lamang ng malungkot na awit ng isang balangaw na nagtatago sa isang palumpong. Halos 3 araw nang naglalakad si Manning sa daanang iyon, humihinto sa gilid ng mga batis upang uminom ng tubig at natutulog sa ilalim ng mga puno kapag sumasapit ang gabi. Ang maliit na maletang balat ay tumatama sa kanyang binti sa bawat hakbang at sa loob nito ay kaunting bagay lamang na itinutring ng mundo na mahalaga. Ngunit ang lahat ng tunay na pag-ari ni Manning, isang palit na damit, isang suklay na buto mula sa kanyang ina at isang hardbound na kwaderno kung saan nakatala sa maliliit na sulat kamay ng kanyang ina ang maresipe na mula pa sa malayo, mula lola hanggang anak, mula anak hanggang apo. Si Manning ay 22 taong gulang, ngunit daladala niya sa kanyang katawan at kaluluwa ang bigat ng isang dumaan na sa napakaraming buhay sa maikling panahon. Ang kanyang ama, isang maglalakbay sa propesyon at lagalak sa kalikasan, ay namatay sa pagkahulog mula sa kabayo noong bata pa siya. Naiwan lamang ang mautang at ang maligamgam na pangunulila sa isang lalaking mas maraming oras sa daan kaysa sa kanyang bahay. Ang kanyang ina, isang labandera na may magakamay na basag at mabait na puso, ay nagtiis ng matatag sa loob ng 2 taon, hanggang sa ginawa ng tuberculosis ang hindi nagawa ng kalungkutan. Naiwan si Manning na nag-iisa sa edad na 16 at kinuha siya ng kanyang tiyanan na ngalang Teodora, na nakatira sa isang inuupahang munting bahay sa likuran ng isang boarding house at kumikita sa pagtatahi. Matigas si Teodora sa labas, ngunit mayroon siyang tahimik na pagmamahal na ipinapakita sa kanyang makilos. At siya ang nagturo kay Manning na baguhin ang kaunti sa marami sa kusina upang pahabain ang isang dakot na harina sa pagkain para sa 3 araw, upang gawing sabaw na magpapagaling maging ng isang may sakit ang butong baka. Inalagaan ni Manning si Teodora sa loob ng 5 taon. Pinanut siyang unti-anting lumubog tulad ng kandila na naubos ng dahan-dahan. Nang sa wakas ay nagpahinga ang puso ng tiya sa isang madaling araw ng Marso, napagtanto ni Manning na wala na siyang ibang kamag-anak sa mundo. Ang may-ari ng bahay ay lumitaw bago ang libing upang tanungin kung kailan siya alis. Walang namana, walang malayong kamag-anak, walang lalaking naghihintay. Mayroon lamang ang daan at ang matigas na pag-asa na sa kung saan ay kakailanganin ang isang dalaga na marunong magtrabaho. Tinipon niya ang kaunting gamit sa maleta. Inilagay niya ang kwaderno nga resipeng ang kanyang ina sa pagitan ng damit na parang nagtatago ng isang sagradong relikya at umalis ng hindi lumingon dahil ang paglingon ay isang luho na hindi kayang gawin ng mawalang sariling lupa. Ang kubo ay lumitaw sa pagtatapos ng hapong iyon na parang isang mirage sa gitnang wala. Halos hindi naniwala si Manning nang makita niya ang tarangkahang kahoy, ang malawak na bakurang lupa,
Ang bahay na may puting dingding at bubong na tisa, ang kural na may ilang payat na baka at isang bakot ng mga manok na nagpipitas ng walang patutunguhan. Hindi ito isang mayaman na lugar, ngunit ito ay lugar ng mga tao at ang mga tao ay nangangahulugan ng posibilidad ng isang plato ng pagkain at isang sulok kung saan matutulog. Huminto siya sa gilid ng daan. Inayos niya ang kanyang tirintas na medyo nalusaw na ang hangin. Ikinaway niya ang alikabok sa kanyang puting damit na hindi na gaanong puti pagkatapos ng 3 araw na paglalakad at huminga ng malalim bago itinulak ang tarangkahan. Ang pagkalansing ng kahoy ay umalingaw-ngaw sa bakuran at sapat na upang makuha ang atensiyon ng naroon. Ang unang nakita ni Manning ay ang bata. Nakaupo siya sa isang maliit na bangko malapit sa kulungan ng manok. Nagbabalat ng kamoteng kahoy na may seryosong ekspresyon na hindi nababagay sa isang paslit dahil ito ay ang ekspresyon na isang natuto na ang mundo ay hindi isang ligtas na lugar. Mayroon siyang kayumanging buho na putol hanggang sa baba, isang simpleng damit na luma na ang tela at isang tingin na sumusukat sa estranghero mula ulo hanggang paa nang walang sinasabi, nang walang senyas, nang walang ngiti. Bubuksan sana ni Manning ang kanyang bibig upang magsalita nang marinig niya ang iyak. Nanggaling ito sa loob ng bahay, isang mahinang iyak ng sanggol na halos naubos na ang boses sa sobrang iyak, at kasama nito ay lumitaw ang lalaki. Lumabas si Mang Cardo sa pinto na parang galing sa isang labanan na walang katapusan. Siya ay matangkad, malapad ang balikat at malalaki ang mga kamay nga isang nagbubukit mula pa nung bata pa. Ngunit lahat sa kanya ay sumisigaw ng pagkapagod. Ilang araw nang hindi nakakalbo ang kanyang balbas. Ang gusot na kamisa de lino ay may mansa ng gatas sa balikat at ang kanyang matang lubok ay daladala ang uringang pagod na hindi kayang pagalingin ng isang gabing tulog dahil hindi lamang ang katawan ang pagod. Sa kanyang kaliwang braso ay hawak niya ang isang sanggol na mga 7,8 buwan na balot sa isang basahan na nakaranas na ng mas magandang araw. At ang bata ay nagpapalingon-lingon at humihigbi na, may pagkabahala ng isang nangangailangan ng bagay na hindi may bigay ng ama. Tiningnan ni Mang Cardo si Manning na may pagtataka at may pagdududa dahil sa panahong iyon ang nag-iisang babae sa daan ay isang bagay na nagdudulot ng tanong. Niluno ni Manning ang kaba at nagsalita sa pinakamatatak na boses na kaya niya, humingi ng paumanhin sa abala at sinabing gusto lang niya ng isang basong tubig upang magpatuloy sa paglalakbay. Bumaba si Mang Cardo ngang 2 baitangang pasilyo ng maingat. Ibinabalansa ang sanggol na hindi tumitigil sa paggalaw at sumagot na may tubig, ngunit kailangan niyang pumasok at kumuha mag-isa dahil hindi niya kayang bitawan ang bata. Nagpasalamat si Manning at naglakad papunta sa bahay. Dumaan sa tabi ngang bata na nakaupo pa rin sa bangko. Sumusunod sa bawat hakbang ang estranghero gamit ang mga matang mapagmatiyak. Nang pumasok si Manning sa kusina, ang nakita niya ay bumalot sa kanyang puso sa paraang pamilyar sa kanya. Dahil ito ang parehong malungkot na kalat na nakita niya sa bahay ni Teodora sa mga huling buwan nang hindi na kayang ayusin nga matanda ang mga bagay. Ang kalan ay malamig na may naipong abo sa loob ngang ilang araw. Ang maruruming kaldero ay nakasalansan sa lababo na bato, mga tirangang tuyong pagkain na nakakabit sa mesa. Walang tanda na naghahanda ng hapunan, walang amoy nilulutong monggo, walang tinapay na lumalamig sa tela. Tiningnan niya ang palayo na luwad sa sulok. Sumalok ng tubig at yuminom ng dahan-dahan habang nag-iisip. Pagkatapos ay tiningnan niya muli ang kusina, ang mga kaldero, ang patay na kalan, ang bintana kung saan niya nakita si Mang Cardo sa bakuran na sinusubukang pakalmahin ang sanggol ng walang tagumpay habang ang bata ay muling nagbabalat ng kamoteng kahoy na may mekanikal na galaw. Naisip ni Manning ang daan na naghihintay sa kanya sa labas, sa mga hindi tiyak na baryo, sa mga pinto na maaring magbukas o hindi, at naisip niya ang bahay na iyon na nangangailangan ng isang tao sa parehong paraan na nangangailangan siya ng isang lugar. Ang desisyon ay nabuwabago pa makapagdebate ang katuwiran. Lumabas siyang kusina, pumunta sa pasilyo kung saan nakaupo si Mang Cardo kasama ang sanggol at nagsalita ng direkta nang hindi humihingi ngang pahintulot sa sarili niyang tapang. Mang Cardo, nakita ko po na malamig ang kalan at hindi pa kumakain ang bata. Kung papayagan niyo po akong manatili, kaya ko pong maganda ng hapunan, at kung magustuhan niyo po ang hapunan, saka natin pag-usapan ang iba pa. Tiningnan ni Mang Cardo ang dalagang iyon na may gusot na tirintas at maalikabok na damit na lumitaw mula sa wala, naalo ng pagkain na parang naalo ng kaligtasan, at nakaramdam ng pagtataka at pagdududa na nakikipaglaban sa pagod na hindi na niya kayang tiisin.
dapat siyang tumanggi. Dapat siyang magpasalamat sa pagiging magalang at paalisin ang dalaga, ngunit umiyak ang sanggol sa kanyang braso. Ang kanyang anak ay nasa labas, nagbabalat ng kamoteng kahoy mag-isa na parang isang matandang babae sa miniatura, at 3 araw nang walang sinuman sa kanila ang nakakain ng tunay na pagkain. Ang kahihiyan na aminin na hindi niya kaya ay mas mababa lamang ang bigat kaysa sa gutom ng kanyang nga anak. Tumango siya ng maikli at hindi na nahintay si Manning na magbago ang kanyang isip. Pumasok siya sa kusina na parang pumapasok sa isang lugar ng trabaho. Sinipsip ang manggas ang kanyang damit at nagsimula sa kalan. Nilinis niya ang lumang abo. Inayos ang panggatong na nakasalansan sa sulok at taglay ang husay ang isang ginawa na iyon sa buong buhay. Sinindihan ang apoy sa unang pagsubok. Habang lumalakas ang apoy, naghalungkat siya sa aparador at nakakita nga, nakababad na munggo na walang nagluto. Isang pirasong ang taba, galapong, ilang itlog, at ang kamoteng kahoy na binabalatan ng bata sa labas ay hindi marami, ngunit natutunan ni Manning sa kanyang ina na ang pagluluto ay hindi usapin ng kasaganaan, ito ay usapin ng kaalaman. Sa loob ng wala pang 1 oras, ang kusina ng kubo ay umamoy ng tunay na pagkain sa unang pagkataon sa loob ng maraming buwan. Ang munggo ay kumukulo ng malapot sa kalderong bakal. Ang nilagang kamoteng kahoy ay umuusok sa isang bandehado. Ang pritong itlog ay kumikinang sa itim na kawali at ang amoy ay kumalat sa buong bahay na parang isang buhay na presensya na nagtutulak na kalungkutan palabas ng bawat sulok. Ang bata ang unang lumitaw sa pintong kusina. Naakit na amoy na parang isang ligaw na hayop na umaamoy ng pagkain. Nakatayo lang siya doon, nakatingin kay Manning na may halong gutom at pagdududa na sumisira sa puso. Hindi pinuwersa ni Manning ang pag-usap. Inayos lamang ang mesa gamit ang nakita niya. Naglagay ng 3 plato at tahimik na inihain ang pagkain na parang ginagawa niya iyon araw-araw, na parang siya ay kabilang sa kusinang iyon mula pa noon. Pumasok si Mang Cardo na hawak ang sanggol sa braso, huminto sa pinto at nakatingin sa nakahandang mesa na may ekspresyon na hindi mabasa ni Manning, ngunit tila sakit na halo sa iba pang bagay. Umupo siya ng dahan-dahan, inayos ang bata sa kanyang kandungan at tiningnan ang plato na parang hindi siya makapaniwala na ito ay toto. Kumain sila ng halos hindi nag-usap. Ang bata na malalaman ni Manning ay nagngangalang Clara ay inubos ang lahat ng nasa plato at nanatiling nakatingin sa kaldero na may gutom na hindi lamang sa pagkain. Nagdagdag ng pagkain si Manning nang hindi nagtatanong at tinanggap kang bata nang hindi nagpapasalamat, ngunit kinain ang bawat subo ng may atensyon na nagsasabi ngang higit pa sa anumang salita. Dahan-dahang kumain si Mang Cardo, ngumungia ng maingat, at napansin ni Manning na lumalaban siya sa isang bagay sa loob ng kanyang sarili, laban sa isang emosyon na hindi pinapayagan. Ipakita nga lalaki nga panahong iyon at na lugar na iyon. Ang sanggol na kumalma sa init ng kusina at amoy ng pagkain ay natulok sa kandungan ng kanyang ama na bahagyang nakabukas ang bibig. At nang matapos ang hapunan at nanatili ang katahimikan sa mainit na kusina, tiningnan ni Mang Cardo si Manning at sinabi lamang na walang laman ang maliit na silit sa likuran at maaari siyang manatili sa gabing iyon na sa umaga ay mag-usap sila. Nagpasalamat si Manning sa 1 kilos at inlikpit ang maplato. Tahimik niyang hinugasan ang lahat habang dinadala ni Mang Cardo ang mga bata sa mga silit. At nang mag-isa siya sa kusina, narinig niya ang gatunong ng bukit na nagayos para sa gabi. Ang malayo na ingayng baka, ang hangin sa mga puno sa halamanan, ang pagkalansing ng huling bagasakalan. Bago siya pumunta sa maliit na silit, huminto ang kanyang mata sa isang litrato na nakasabit sa dingding ng sala sa pagitan ng isang krusipiho na kahoy at isang tuyong sanga ng romero. Ito ay ang larawan ng isang batang babae na may malinaw na mata at maitim na buhok, na may mahinahon na ngiti na tila nagpapalas sa buong bahay. Tiningnan ni Manning ang mukha na iyon at nakaramdam ng kakaibang gumagalaw sa kanyang dibdib. Isang pakiramdam na hindi kalungkutan o kagalakan, kundi isang bagay na hindi pa niya alam ang pangalan. Mabilis niyang iniwas ang tingin at nagpatuloy patungo sa silid, kung saan siya humiga sa makitid na kama na may manipis na kutson at ipinikit ang kanyang mata, nakikinig sa paghinga ng bahay sa paligid niya. Nang gabing iyon, sa unang pagkakataon sa loob ng ilang linggo, walang umiyak sa bukit na iyon, ni ang sanggol, ni ang bata, ni ang lalaki. At si Manning, na walang mapuntahan nung umagang iyon, ay natulok na nararamdaman na marahil
Marahil lamang ang malamig na kalang iyon ay naghihintay sa kanya. Ang araw ay natutulog pa sa likod ng kabundukan nang imulat ni Manning ang kanyang mata sa unang umaga na iyon. Ang kanyang katawan ay masakit sa paglalakbay. Ngunit ang kanyang isip ay gising na bago ang iba. Dahil ang isip ng isang babae na kailangang patunayan ang kanyang halaga ay hindi nakakapahinga ng maayos. Bumangon siya, isinuot ang parehong damit na nilabhan niya noong nakaraang gabi at isinampay sa bintana at naglakad ng nakayapa sa madilim na pasilyo patungo sa kusina. Lahat ay ayon sa kanyang iniwan, malinis at maayos, at ang katahimikan ng bahay ay isa sa nakapagpaparinig maging ng sariling tibok ng puso. Sinindihan ni Manning ang kalan sa dilim sa pamamagitan ng kasanayan, sa pamamagitan ng pagdama, sa pamamagitan ng instinct na nakatanim, sa kanyang miga kamay mula sa maraming taon ng pagluluto. At nang ang unang apoy ay magpaliwanag sa madingding, naramdaman niya na ginagawa niya ang tama, nagpakulo siyan tubig, nakakitan ng isang dakot ng inihaw na kape sa isang lata, giniling ito sa gilingan at dahan-dahang sinala, hinayaan ang malakas na amoy na masakop ang bawat sulok na parang isang tahimik na paanyaya. Lumitaw si Mang Chardo sa pinto ng kusina bago pa matapos ang kape. Hawak ang sanggol sa braso at may ekspresyon ng isang hindi nakatulog ng sapat, ngunit sanay narito. Nakatayo siya sandali, nakatingin kay Manning na gumagalaw sa kusina na parang kilala niya ang bawat sulok, bawat kaldero, bawat kutsara. At may isang bagay sa eksenang iyon ang nagpakaba sa kanya sa paraang hindi niya may paliwanag. Hindi ito masamang kaba. Ito ay ang kabangang makita ang isang tao na pumupuno sa isang espasyo na matagal nang walang laman, tulad ng kapag binuksan ang bintana pagkatapos ng ilang buwan na nakasarado at ang liwanag ay pumasok ng malakas sa mga mata. Napansin ni Manning ang kanyang presensya at inalok siya ng kape ng walang seremonya. Nahahanda na ang isang tasaang maligamgam na gatas para sa sanggol na may pagingat ng isang nakakaalam na ang maliit na bata ay nangangailangan ng sapat na pagkain. Tinanggap ni Mang Cardo ang kape at umupo sa mesa nang hindi alam kung ano ang sasabihin dahil ang pag-usap sa umaga ay hindi isang ugali na pinanatili niya pagkatapos umalis ni Rosa. Doon, sa kapengang unang umaga, nakasundo silang dalawa nang hindi na nangangailangan ng maraming salita. Sinabi ni Mang Cardo na wala siyang pera para sa sweldo, na ang bukid ay nagbubunga lamang ng pangunahing pangangailangan simula ng mag-isa siya, na halos hindi niya kayang pangalagaan ang baka at ang taniman nang hindi na kailangang tumakbo papasok sa bahay ng paulit-ulit para sa mga bata. Sumagot si Manning na hindi siya humihingi ng sweldo, na humihingi siyan bubong, pagkain at karapatang manatili habang siya ay kapakipakinabang. Sinabi niya na marunong siyang magluto, maglaba, magtahi, mag-alaga ng halamanan at magpalaki ng mga bata, at hindi siya takot sa mabibigat na trabaho. Nanatiling tahimik si Mang Cardo sandali, pinapaikot ang tasa sa kanyang malalaking kamay at pagkatapos ay tumango ng maikli na paraan na matututunan ni Manning na kilalanin. Bilang kanyang paraan ng pagsasabi nga lahat ng walang ginagastos na kahit isang pante. Kaya't nakasundo, simple lamang tulad ng pagkamay sa tarangkahan at nag-armas si Manning bago pa sumikat ang araw. Ang maunang araw ay puno ang matinding trabaho at maingat na katahimikan. Binago ni Manning ang inabandon ang kusina na iyon upang muling maging puso ng bahay. Gumigising siya bago ang lahat, nagsisindi ng apoy, naghahanda ng kape na may pandesal o bibingka, pinapakain ang maliit na nonoing lugaw na tamang-tama ang luto at handa na ang tanghalian pagbalik ni Mang Cardo mula sa bukit na basang-basang pawis at alikabok. Ang bahay ay unti-unting nagkaroon ng amoy ng mataong nag-aalaga. Ang makaldero ay muling kumintap sa kawit sa dingding. Ang madamit ay lumilitaw na nilabhan at nakatupi sa mga baul. Ang bakuran ay nalinis. Ang halamanan na naging gubat ay muling natamnan at unti-unting sumibol doon ang mabagong halaman ng mustasa, sibuyas dahon, kamatis, at sili na itinanim ni Manning gamit ang magabuto na kinuha niya sa isang dumaraang maglalako. Pinamamasdan ni Mang Cardo ang lahat ng may pagtataka na sinisikap niyang itago. Umuwi siya mula sa bukit at natatakpuan ang bahay na nagbago araw-araw. Ang kanyang naana ay malinis at busog, ang hapunan ay umuusok sa kalan at nakakaramdam siya nga matinding pasasalamat na minsan ay sumasakit ang kanyang dibdib dahil ang pasasalamat kapag nahaluan ng pagkakasala
ay nagiging buhol na mahirap kalasin. Ang pagkakasala ay nanirahan sa kanya mula ng gabing makasakit si Rosa. Ito ay isang lagnat na dumating ng walang babala. Isa sa mga tinatawag na mga taga-bukit na masamang lagnat at nagdadala ng malakas na tao sa loob ng ilang araw. Si Mang Cardo ay nasa isang malayong pastulan na nag-alaga ng isang toro na nahulog sa isang kanal at nang bumalik siya pagkalipas ng 2 araw. Si Rosa ay may lagnat na sa kama, malabo ang mamata. Nanginginig ang katawan sa ilalim ng 3 kumot. Kinabayo niya awan pong gabi patungo sa baryo upang hanapin ang doktor. Ngunit nang dumating sila sa kubo, nagawa na ng lagnat ang gusto nito. Tumagal pa si Rosang 2 araw, nagdedeliryo, tinatawag ang mga bata, at namatay sa isang madaling araw na ulan na mahigpit na hawak ang kamay ni Mang Cardo. Gising si Clara nang mangyari iyon. 5 taong gulang siya at nakita niya ang lahat mula sa pintong silid. Nakita niya ang kanyang ama na umiyak sa unang pagkakataon. Nakita niya ang kanyang ina na tumigil sa pahinga at mula ng araw na iyon, hindi na muling naging bata ang bata. Si Clara mismo ang hamon na hindi inaasahan ni Manning. Ang bata ay hindi sumisigaw, hindi nagtatantrums, hindi umiyak, gumagawa siya na mas masahol pa. Hindi pinapansin niya si Manning na parang hindi ito umiral. Kapag hinahainan ni Manning ang plato, itinutula ito ni Clara sa isang tabi at kumakain nga tuyong harina gamit ang kanyang makamay dahil tuyong harina ang ibinibigay ng kanyang ama noon. Kapag sinubukan ni Manning na suklayin ang buho ng bata, sumasagot siya ng walang sabi-sabi at nagtatago sa likod ng kulungan ng manok. Kapag nililinis ni Manning ang kwarto, ginugulo ulit ni Clara ang lahat at inilalagay ang magamit sa maling lugar kung saan nakalagay ang maito dati, na parang ang pagpapanatili ng kalat ay pagpapanatili sa ina na buhay. Ito ay isang tahimik at matinding paglaban na walang bahid ng pagkabata. At si Manning, na nakakita ng sakit sa maraming anyo, ay kinilala doon ang pinakamapanganib na sakit sa lahat, ang sakit ng isang tumatangging magpapasok ng anumang bagong bagay dahil sa takot na muling mawalan. Hindi siya pumwersa, hindi siya nagpumilit sa suklay, hindi niya pinilit kumain. Hindi niya sinubukang yakapin kapag hindi siya gusto, nanatili lamang siya doon, matatag tulad ng kala na sinisindihan tuwing umaga, naroon tulad ng amoy ng pagkain sa tamang oras, at hinayaan niya ang bata na lumapit sa kanyang sariling panahon kung ito ay dumating. Samantala, inilaan niya sa maliit na nonoy ang pag-alaga na kailangan ng bata sa loob ng ilang buwan. Ang sanggol ay payat, mainitin ang ulo, at umiyak nang marami sa gabi dahil sa pananakit ng tiyan na nagpapahirap sa pagtulog ng lahat. Napansin ni Manning na pinapakain ni Mang Cardo ang bata ng purong gatas ng baka na masyadong mabigat para sa tiyan ng isang maliit na bata, kaya binago niya ang lahat. Sinimulan niyang dilawan ang gatas, pinainit sa tamang temperatura, nagdagdag ng isang kurot ng asukal at isang patak ng saan ng anisos upang bawasan ang mga ito. Sa loob ng 2 linggo, natutulog na si Nonoy ng buong gabi. Sa isang buwan, isa na siyang ibang sanggol, mataba, masayahin, na humahawa ng kanyang braso kapag nakita niyang papalapit si Manning. Nakikita ni Mang Cardo ang lahat na iyon at unti-unting lumambot ang kanyang loob nang hindi niya namamalayan. Sinimulan niyang umuwi ng mas maaga mula sa bukid, hindi dahil bumaba ang trabaho, kundi dahil naging lugar muli ang bahay na gusto niyang puntahan. Nagsimula siyang mas magsalita sa panahon ng pagkain. Una tungkol sa mga bagay sa bukit, pagkatapos tungkol sa mga bata, pagkatapos tungkol sa mga bagay na walang silbi, ngunit pinupuno ang katahimikan ng isang magandang bagay. Nakikinig si Manning ng may tunay na atensyon, nagtatanong tungkol sa mga baka, tungkol sa taniman, tungkol sa lupa at natuklasan ni Mang Cardo ang kanyang sarili na nagpapaliwanag ng mga bagay ng may pasensya na hindi niya alam na mayroon siya. Halos nakangiti kapag mabilis niyang naintindihan. Ngunit wala sa kanilang dalawa ang kumikilos sa paksa na lumulutang sa ibabawen bahay na parang ulap ng ulan na hindi bumabagsak. Wala sa kanilang dalawa ang nag-usap tungkol kay Rosa. Ang 2 linggo ay nagdala ng unang bisita mula sa labas. Si Mang Norberto, kapitbahay na magsasaka at may edad na, ay dumating isang hapon ng Miyerkules na nakasakay sa isang kabayo na nakakita na ng mas magandang panahon tulad ng may-ari. Siya ay isang iginagalang na tao sa rehiyon, biyudo rin, ngunit matagal na ang kanyang pagkabiyudo, isa sa mga nagiging kabaong sa dibdib. Nawalan siyang asawa mahigit 15 taon na ang nakalipas at hindi na siya nakabangon. Namumuhay ng nag-isa sa isang malaking bukit na sobra para sa isang nag-isang lalaki.
kasama ang mamanggagawa na nag-aalaga ng lahat habang siya ay unti-unting lumubog sa isang tumba-tumba na papalibutan ng alak at katahimikan. Minahal ni Mang Norberto si Mang Cardo tulad ng pagmamahal sa isang anak na hindi niya nakaroon at paminsan-minsan ay dumarating upang tingnan kung kinakaya ng binata ang bigat. Nang araw na iyon, natagpuan niya ang bahay na iba at ang dalaga sa kusina at ang kanyang kilay ay tumaas ng higit pa sa kanyang sombrero nang alisin niya ito sa kanyang ulo. Ipinaliwanag ni Mang Cardo ang sitwasyon sa kaunting salita at tahimik na nakinig si Mang Norberto. Ang tingin ay gumagala sa pagitan ng lalaki, ng dalaga at ng mga bata, na may ekspresyon ng isang matagal nang nabuhay upang malaman na ang buhay ay gumagawa ng mga gulo na walang nagpaplano. Hindi sinabi ngang matanda kung sangayon siya o hindi. Uminom lamang siya ng kape na inihain ni Manning. Pinuri niya ang pandesal ng may ungol na siyang pinakamalapit sa papuri na kaya niyang ibigay. At nang oras na para umalis, hinila niya si Mang Cardo sa labas ng bakuran. Ang sinabi niya ay maikli at direkta, na ang dalaga ay tila mabait at ang bahay ay mas maganda kaysa sa nakita niya sa loob ng ilang buwan. Ngunit nalaman ng ngataw sa baryo dahil ang mamaglalako ay nagdadalang balita ng mas mabilis kaysa sa hangin at si Aling Eulalia, ang kumadre ni Rosa na may tindahan sa plaza, ay nagsasabi sa sinumang gustong makinig na si Mang Cardo ay nagkaroon ng babae bago pa matapos ang pagluluksa sa kanyang asawa. Nakaramdam si Mang Cardong pagtaas ng dugo, ngunit itinaas ni Mang Norberto ang kanyang kamay at sinabing huwag mag-alala na hindi siya naroon upang humatol, na alam ng bawat isa ang sakit na dala niya at ang lunas na kailangan niya. Ngunit magingat dahil ang sismis sa baryo ay kayang sumira ng higit pa sa isang baha. Nang gabing iyon, pagkatapos magpahinga ni Mang Cardo at lumubog sa dilim ang bahay, umupo si Manning sa kama ng maliit na silid sa likod na nakabukas ang kwaderno ng mga resipe ng ina sa kanyang kandungan. Dahan-dahan niyang ginikota ang mga pahina. Binabasa ang mga anotasyon na nakasulat sa lapis na may maliit at pahilik na sulat. At bawat resipe ay nagdala ng multongang isang alaala, ang cake na orange ng hapon ng linggo, ang champurado ng pista ng San Juan, ang lugaw na ginagawangan inakapak nakakasakit si Manning. Sa gitnang kwaderno, sa pagitan ng resipe ng polvoron at ng minatamis na bayabas, ay may isang pahinang napunit. Ang natirang piraso ng papel ay nagpakita na ito ay napunit ng mabilis. At idinaan ni Manning ang kanyang daliri sa hindi pantay na gilid ng may matandang kalungkutan. Ito ay ang resipe ng cake pangkaarawan na ginagawa ng ina para sa kanya. Isang cake na may gata at minatamis na bayabas na may lasa ng pagkabata at pagiging kabilang sa isang tao. Nawala ang pahina sa paglipat pagkatapos ng kamatayan ng ina o marahil bago pa man, hindi kailanman nalaman ni Manning. Alam lang niya na mula nang mawala ang resipe na iyon, hindi na niya ipinagdiwang ang kanyang kaarawan dahil kung wala ang cake na iyon ang petsa, ay isa lamang walang laman na araw. Isinara niya ang kwaderno, inilagay sa ilalim ng unan at pinatay ang lampara. Nang gabing iyon, narinig niya ang ingay, maliliit na hakbang sa pasilyo. Mahina tulad negapaan ne pusa. Nanatiling di gumagalaw si Manning sa kama, pinipigilan ang kanyang hininga at narinig ang mga hakbang na huminto sa kusina. Nahintay siya sandali at dahan-dahang tumayo, naglakat ng walang ingay patungo sa pinto. Ang nakita niya ay bumalot sa kanyang puso sa paraang hindi niya inaasahan. Nakatayo si Clara sa harap ng bintana ng kusina, nakayapak, nakasuot ng puting kamison, nakadikit ang mukha sa madilim na salamin, nakatingin sa labas. Hindi umiyak ang bata, walang ginagawang ingay, nakatayo lamang doon, nakatingin sa daan ng lupa na nawawala sa dilim na gihintay. Naunawaan ni Manning nang hindi na nangangailangan ng paliwanag dahil may magabagay na naunawaan sa dibdib at hindi sa ulo. Inaantay ni Clara ang pagbabalik ng kanyang ina gabi-gabi. Habang mahimbing na natutulog ang ama sa pagod, ang batang iyon na 6 na taong gulang ay bumabangon at pumupunta sa bintana upang hintayin ang paglitaw ng kanyang ina sa daan dahil walang sinuman ang nakakumbinsi sa kanyang puso na ang umalis sa ilalim ng lupa ay hindi na babalik sa daan sa itaas. Bumalik si Manning sa kwarto ng tahimik nang hindi napapansin gang bata at humiga nang nakabukas ang mamata sa dilim sa loob kang mahabang panahon, nararamdaman ang bigat kang nalalaman niya ngayon. Ang pag-aalaga sa bahay na iyon ay hindi lamang usapin ngang kalangsinindihan at mga damit na nilabhan. Ito ay usapin ngang pagpapagaling ngang sugat na walang nakikita,
na nagdurugo sa dilim na mas masakit sa mga hindi pa sapat ang edad upang maunawaan ang ibig sabihin ngang mawalan magpakailanman. Ang nga linggo ay lumipas sa ritmo nga rutina na naitata nang walang paalam at ang bukit ni Mang Cardo ay unti-unting nakaroon ng anyo na matagal nang nawala. Ang halaman ni Manning ay nagbunga na. Ang bakuran ay laging nalinis. Ang mano ay muling nangingitlog ng regular dahil ngayon ay mayroon na silang pagkain sa tamang oras at ang bahay ay amoy pagkain sa buong araw dahil si Manning ay isa sa mga babae na nagluluto na parang nagdarasal na may pananampalataya na ang pagkain ay nagpapagaling ng hindi kayang pagalingin ng gamot. Mas gumagana si Mang Cardo sa bukit mula nang hindi na niya kailangang buhatin ang sanggol na nakatali sa kanyang likod o tumakbo papasok sa bahay sa bawat iya. Ang mabaka ay tumataba, ang taniman ay nanganggako nga magandang ani at ang dalawang manggagawa na tumutulong sa mabibigat na trabaho ay nakokomento sa isa't isa na ang amo ay mukhang tao muli. Ngunit kung sa loob ng tarangkahan ay unti-unting bumubuti ang buhay, sa labas naman ay unti-unting nabubuo ang bagyo, tulad ng maulan ng taginit na unti-unting nagpapalilim sa langit bago biglang bumuhos. Dumating ang sismis sa baryo bago pa man makisang buwan si Manning sa bukit at dumating ito sa pinakamasamang paraan na sa bibig ng mga naniniwalang may-ari sila ng moralidad ng iba. Si Aling Eulalia, biyuda ang dating may-ari ngang tindahan at ngayon ay siya mismo ang may-ari ngang komersyo at ang lahat ng usapan na dumaraan doon ay naging kumadre ni Rosa, ninang sa binyak ni Clara at itinutring ang kanyang sarili na tagapagbantay ng alaala ng namatay. Siya ay isang babaeng may malakas na pananampalataya at mapiling kawanggawa, isa sa mga nagdarasal ng rosaryo sa pinto ng simbahan upang makita ng lahat at nag-uusap tungkol sa buhay ng iba na parang ito ay serbisyo sa komunidad. Nang makomento ang isang maglalako na nakasalubong ang dalaga sa daan sa tindahan na nakita niya ang isang dalaga na pumasok sa bukit ng biyudo, naramdaman ni Aling Eulalia na nakatanggap siya ng isang sagradong misyon. Inubos niya ang buong linggo sa pagkalat ng balita ng may tono ng pekeng pag-alala na paboritong disguise ng paninira, sinasabing kawawa si Rosa na halos hindi pa lumamig at ang asawa ay naglagay na en iba sa kanyang lugar na ang dalaga ay dapat na isa sa magumagala sa mabukit na nakahanap ng biyudong may lupa na ang mabata ay pinalaki ng isang estranghero na walang pamilya at walang referensya. Kumalat ang lason sa buong baryo na parang mansa ng langis sa tubig. At nang lumitaw si Mang Cardo sa priyangang buwan upang magbenta ng keso at bumili ng mga probisyon, naramdaman niya ang tingin bago niya marinig ang salita. Ang mga babae ay nagbubulungan sa likod na mga tindahan. Ang mga lalaki ay umiwas ng tingin kapag siya ay dumadaan at maging ang panadero na laging nagtatabi ng sariwang tinapay para sa kanya ay nagunwari na naubusan. Hindi si Mang Cardo ang tipong tao na pinapansin ang dilang iba. Makapal ang kanyang balat sa ganitong uring bagay. Ngunit nang bumalik siya sa bukit ng gabing iyon at nakita si Manning sa pasilyo na hawak, si Nonoy at kumakanta nang mahina ng isang lulabi habang sinisikatan ng araw ang kanyang mukha, naramdaman niya sa unang pagkakataon ang takot na matatapos ang sitwasyong iyon na ang pressure mula sa labas ay maring sumira sa kung ano ang gumagana sa loob. Wala siyang sinabi kay Manning tungkol sa perya. Tinago niya ang kaba sa paraan na ginagawaan may malalaki noong panahong iyon. Itinutulak ang pag-alala sa ilalim ng trabaho na parang naglilibing ng buto at nakunwari na nakalimutan. Ngunit si Aling Eulalia ay hindi ang uri ng babae na nanatili lamang sa sismis. Isang hapon ng Biyernes, nang humina na ang sikat ng araw at kakababat, lamang ni Manning ng Monggo para sa susunod na araw, huminto ang ingay ng isang karitala sa tarangkahan at tatlong babae ang bumaba na may ekspresyon ng isang pupunta sa lamay. Si Aling Eulalia ang nangunguna, nakasuot ng itim gaya ng dati, na may rosaryo na nakasabit sa lig at ang Biblia sa ilalim ng kanyang braso na parang kalasak ng digmaan. Sa likod niya ay dalawang kumadre mula sa baryo, sina Zulma at Sochoro, na nagsisilbing manonood kaysa sa anupaman. Nasa bukit si Mang Cardo at nag-iisa si Manning kasama ang mga bata nang makita niya ang tatlong babae na tumatawid sa bakuran papunta sa bahay. Nakaramdam siyang kaba, ngunit itinayo niya ang kanyang likod at sinalubong sila sa pasilyo nang may dignidad ng isang walang utang na loob kaninuman. Hindi man lang hinintay ni Aling Eulalia na imbitahan na pumasok.
Sinabi niya na dumating siya upang bisitahin ang mabata na bilang ninang ni Clara ay may obligasyon siyang bantayan ang kapakanan ng kanyang nga inaana at na naalala ang nga tao sa baryo sa sitwasyon ng bahay na iyon. Ang masalita ay lumabas na balot ng pulot, ngunit ang lason ay nasa bawat pagtigil, sa bawat tingin na inihagis ni Aling Eulalia sa mga damit ni Manning na nakasabit sa sampayan sa tabi ng makamiseta ni Mang Cardo, sa paraan kung paano niya sinuri ang kusina, nakahanap ng mga depekto, sa paraan kung paano niya binuhat si Nonoy mula sa sahig at ininspeksyon siya na parang umaasa na makakita ng mga tanda ng kapabayaan. Nanatiling tahimik si Manning, hindi dahil sa duwak siya, kundi dahil alam niya na ang mahirap na babaeng walang pamilya na nakikipag-away sa isang babaeng may posisyon sa isang maliit na baryo ay isang laban na talo bago pa man magsimula. Hinayaan niya si Aling Eulalia na maglibot sa bahay. Hinayaan niya ang makumadre na magkibit-balikat at makunot ng nu. At nang akala niya ay lilipas ang bagyo ng walang ulan, dumating ang kidlat. Huminto si Aling Eulalia sa harap ng litrato ni Rosa sa dingding ng sala at humarap kay Manning na may mamatang basa sa emosyon na kalahating totu at kalahating pagarte. Sinabi niya na iyon ang bahay ni Rosa, na ang kusinang iyon ay kay Rosa, na ang mga batang iyon ay kay Rosa at na walang estrangherong dumadaan ang may karapatang umukupa sa lugar nga, isang babaeng ilang buwan pa lamang na nalibing. Pagkatapos ay tiningnan niya si Manning ng may bagong atensyon, matagal, at sinabi ang isang bagay na nakpakilabot sa kanya. Sinabi niya na kakaiba kung paano kamukha ni Manning si Rosa, ang parehong uri ng buho, ang parehong paraan ng paglakad, at marahil kaya mabilis siyang tinanggap ni Mang Cardo dahil hindi siya nakahanap ng isang katulong, kundi isang kopya ng patay na asawa. Tumahimik ang makumadre at bumigot ang hangin sa shala na parang bago magbagyo. Ramdam ni Manning ang salitang tumama sa isang lugar na hindi niya alam na mayroon dahil hanggang sa sandaling iyon ay hindi niya napansin ang pagkakahawik na itinuturo ni Aling Eulalia. Ngunit ngayon na may larawan ni Rosa sa dingding sa likod niya, at ang nakakalason na tingin ni Aling Eulalia sa harap, ang pagdududa ay nanirahan na parang tinik na pumapasok sa laman at napuputol ang dulo sa loop. Lumitaw si Clara sa pintongang sala sa gitna ng lahat ng iyon na akit ng kakaibang boses. At nang makita niya ang ninang, nagsimula siyang umiyak sa unang pagkakataon mula nang dumating si Manning. Hindi ito iyang batang humihinging yakap, ito ay iyang isang nakakakilala sa isang tao mula sa isang panahong masakit. At sinamantala ni Aling Eulalia ang pagkakataon upang buhatin ang bata at ihagis kay Manning ang isang tingin ng tahimik na tagumpay na parang sinasabi na narito ang patunay na kailangan ng mabata ang kilalang tao at hindi isang dayuhan. Naramdaman ni Manning na gumagalaw ang sahig sa ilalim ng kanyang paa, ngunit hindi siya natumba sa labas. Nahintay siya hanggang umalis si Aling Eulalia at ang mga kumadre. Nagpaalam siya mula sa tarangkahan ng matatag ang kanyang kamay. At tenging nang mawala ang karitala sa liko ng daan, siya ay sumandal sa dingding at hinayaan ang kanyang katawan na dumausdos sa sahig, nanginginig ang buong katawan. Hindi galit ang nararamdaman niya, ito ay mas masahol pa. Ito ay ang pagdududa na kumakagat sa loob. Nagtatanong kung tama ba si Aling Eulalia, kung nakikita ba siya ni Mang Cardo bilang anino ng iba, kung ang lugar na iyon ay sa kanya nga o kung pinapainit lang niya ang isang hiniram na espasyo. Nang bumalik si Mang Cardo mula sa bukid sa pagtatapos ng hapon at natakpuan ang mga palatandaan ng pagbisita, ang hapunan na hindi maayos na niluto at si Manning na may namumulang mga mata na sinisikap itago, hindi na niya kinailangan ng maraming paliwanag upang maunawaan ang nangyari. Nanatili siyang tahimik ng matagal, kumakain ng walang lasa. At nang tumayo si Manning upang iligpit ang plato, nagsalita siya ng hindi nakatingin sa kanya, nang may mahina at maingat na boses ngang isang nakakaalam na nasa mapanganib na lugar. Sinabi niya na hindi nagutos si Aling Eulalia sa bukid na iyon at hindi alis si Manning. Huminto si Manning na nakatalikod sa kanya, mahigpit na hawak ang gilid na lababo at nagtanong ng hindi lumilingon kung gusto siya nito doon dahil sa kanyang sarili o dahil sa pagkakahawig niya sa iba. Ang katahimikan na sumunod ay isa sa mga bumibigat ng tonelada. Dahan-dahang binitawan ni Mang Cardo ang tinidor. Tiningnan ang likod ng babaeng iyon na nagligtas ng kanyang bahay at ng kanyang nga anak at nakaramdam sa kanyang dibdib ngang isang kalituhan na hindi niya alam kung paano lulutasin. Sinabi niya na hindi niya kailanman naisip iyon, na para sa kanya si Manning ay si Manning at si Rosa ay si Rosa at kung may lumitaw siyang pagkakahawig, hindi niya iyon napansin.
Ngunit ang masalita ay lumabas na hindi tiya at napansin ni Manning ang pag-aalinlangan na parang isang sampal. Tinapos niya ang pahuhugas ng pinggan ng tahimik at bumalik sa kanyang silid ng hindi napaalam. At iyon ang unang pagkakataon na natulog silang dalawa ng may distansya sa pagitan nila, hindi sa metro kundi sa mga hindi nalutas na bagay. Ang sumunod na mga araw ay kakaiba at tensyonado, na si Manning ay nagtatrabaho ng higit pa kaysa dati, ngunit mas kaunti ang nagsasalita kaysa dati. At si Mang Cardo ay paikot-ikot sa bahay ng may pagkakasala, hindi alam kung ano ang dapat ipagpaumanhin. Nahuli niya ang kanyang sarili na tinitingnan ang litrato ni Rosa sa dingding at pagkatapos ay tinitingnan si Manning sa kusina na kukumpara ng hindi sinasadya, naghahanap ng pagkakahawik na itinanim ni Aling Eulalia sa kanyang ulo at nagagalit sa kanyang sarili dahil hindi niya mapigilan. Napansin ni Manning ang matingin at mas lalong nagsara, at ang bahay na muling huminga ay nagsimulang muling masikipan. Naramdaman ni Clara, taglay ang matalas na intuisyon na nabubuo sa mga batang nasaktan, ang pagbabago sa hangin at muling naging masungit, na parang muling binuksan ng presensya ni Aling Eulalia ang sugat na kakasimula pa lamang gumaling. Muling tumigil ang bata sa pagkain ng niluto ni Manning. Muling nagbabalat ng kamoteng kahoy mag-isa sa bakuran. Muling bumalik sa mahahabang katahimikan at matitigas na tingin. Para bang ang buong bahay ay pabalik-balik, unti-unting kinakalagan, ang bawat buhol na maingat na inihabi ni Manning. Sa ganitong klima ng matinding pagsubok, dumating ang pinakamahabang gabi sa bukit na iyon. Nagsimulang umubo si Nonoy pagkatapos ng hapunan. Isang tuyong ubo na naging sipon at bago makating gabi ay naging lagnat. Hinawakan ni Manning ang noong bata at kinilala ang mapanganib na init na paulit-ulit na niyang naramdaman habang inaalagaan si Teodora. Nahanda siya na sa ansambong, gumawa na ang basang kompres na tela, inilagay ang bata sa kanyang bisik, na sinusubukang pababain ang temperatura gamit ang lahat ng kanyang nalalaman, ngunit hindi bumaba ang lagnat. Si Nonoy ay nagniningas na parang baga, ang maliit na katawan ay nanginginig sa ginaw, ang pahinga ay lumalabas na may sipol na pumupuno sa bahay ng takot. Nang makita ni Mang Cardo ang kanyang anak sa ganoong kalagayan, naramdaman niya ang takot na umakyat sa kanyang likod na parang isang buhay na bagay dahil ang eksenang iyon ay ang eksaktong pagulit nangyari kay Rosa. Ang parahong lagnat, ang parahong panginghinig, ang parahong malabong tingin. Nagbalik ang buong alala, malupit, at kasama nito ay dumating ang panik ng isang nakakalam na kung paano maring matapos ang kuwentong ito. Hinawakan ni Mang Cardo ang sombrero at sinabing hahanapin niya ang doktor sa baryo, na hindi siya maghihintay hanggang umaga, na hindi siya magkakamali ng 2 beses. Sinubukan ni Manning na sabihin na madilim ang daan at umulan noong hapon na mapanganib ang ruta, ngunit nakita niya sa mga mata nito ang isang bagay na hindi tumatanggap ngang pagtatalo. Ito ay ang desperasyon ng isang ama na marami nang nawala at hindi na kayang mawalan pa. Inihanda niya ang kabayo sa dilim. Sumakay ng hindi lumilingon at nawala sa daan na parang anino na nilamon ng gabi. Naiwan si Manning na nag-iisa kasama ang 2 bata. Ang sanggol na nilalagnat sa kanyang mabisig at si Clara na natutulog sa silid ng walang alam. Lalong lumaki ang bahay sa paligid niya, bawat anino ay tila mas malaki, bawat ingay mula sa bukit sa labas ay tila banta. At mahina si Manning na nalangin habang nagpapalit ng basang kompres, humihingi sa Diyos na huwag nang kumuha ng sinuman mula sa bahay na iyon na nagbigay ng ang higit sa sapat na pagdurusa. Malapit ng magalas, 2 nga madaling araw nang mangyari ang pinakamasama. Hindi kay Nonoy, na nilalagnat pa rin, ngunit matatag sa mga bisi ni Manning, kundi kay Clara. Nagising ang bata sa ingay nga, iya ang kanyang kapatid. Lumabas nga silid at pumunta sa kusina, at ang nakita niya ay nagpaguho sa kanyang mundo. Nakita niya si Manning na hawak ang sanggol na nanginginig at umiiyak. Nakita niya ang basang kompres. Nakita niya ang tsa sa mesa. Nakita niya ang lampara na naglalabas na maanino sa dingding. At ang lahat na iyon ay naghalo sa isip ng isang 6 na taong gulang na bata sa gabing namatay ang kanyang ina. Ang katawan ni Clara ay nanigas sa pintuan kusina. Lumaki ang kanyang mata at pagkatapos ay dumating ang sigaw, isang matinis, napunit na sigaw na hindi dahil sa takot, kundi sa purong takot. Ang takot ng isang muling nabubuhay sa pinakamasamang gabi ng kanyang buhay at hindi mahiwalay ang nakaraan sa kasalukuyan. Nagsimulang manginig ang bata mula ulo hanggang paa. Dumausdos sa sahig at yumakap sa dingding na may mga braso na nakayakap sa tuhod. Umiiyak sa paraang hindi iyak ng bata.
kundi iyak ng nasugatang hayop. Naramdaman ni Manning ang desperasyon na sumisikip sa kanya dahil mayroon siyang may sakit na sanggol sa isang braso at isang batang babae na nagpapanik sa sahig at siya ay nag-isa sa gitna ng madaling araw nang walang makakatulong. Ngunit ang desperasyon ay isang luho na hindi kayang gawin ng isang ina. At iyon mismo ang naging si Manning sa oras na iyon nang hindi niya namamalayan, nang walang plano, nang walang pahintulot. Maingat niyang inihiga si Nonoy sa kuna, tinakpan ang bata at lumuhod sa sahig sa tabi ni Clara. Mas lalong yumakap ang bata, umiwas sa pagdikit na parang hayop na naipit, at hindi nakpumilit si Manning. Nanatili siya doon sa sahig, nakaupo sa tabi niya, nang hindi hinahawakan, nang hindi nagsasalita, naroon lamang, na parang isang mainit na dingding na nagpoprotekta sa hangin, nang hindi humihingi ng anumang kapalit, at nagsimulang kumanta. Ito ay isang kanta na kinakanta ng kanyang ina sa magabing bagyo. Isang simple at paulit-ulit na melodiya na hindi nagpapanggap na maganda, nagpapanggap na ligtas, pareho sa bawat pagkakataon, nagsasabi ng walang salita na hanggat tumutunog ang musikang, iyon walang masamang mangyayari. Matagal nang kumanta si Manning, inuulit ang parehong kanta na parang isang panalangin. At dahan-dahan, napakabagal na halos hindi napansin, ang katawan ni Clara ay unti-unting tumigil sa panginginig. Ang iya ay unti-unting humina. Ang mahikbi ay lumayo at unti-unting binitawan ng bata ang kanyang matuhot na mahigpit niyang pinipisil sa kanyang dibdib. Sa isang sandali na walang sinuman sa kanilang dalawa ang makakapagtukoy, isinandal ni Clara ang kanyang ulo sa balikat ni Manning. Una, isinandal lang niya ito, magaan na parang ibon na lumapag. At pagkatapos ay tuluyang bumitaw. Hinayaang bumagsak ang bigat ng maliit na katawan sa babaeng iyon na amoy sabon at anis. Huminto si Manning sa pagkanta at nanatiling tahimik, nararamdaman ang mabilis na tibok ng puso ng bata laban sa kanyang braso, at narinig niya nang bumulong si Clara na may boses na nawasak sa sobrang iyang isang salita lamang na nagpabago ngang lahat sa pagitan nila. Dito ka lang, hindi ito pakiusap, hindi ito utos, ito ay paksuko, ito ay isang batang 6 na taong gulang, na nagsasabi sa nag-isang salita na kaya niya, na hindi na niya kayang mawalan pang ngataw, na hindi na niya kayang maghintay sa bintana, na kung alis ang babaeng iyon tulad ng pag-alis ng kanyang ina, hindi na siya muling mabubuhay. Niyakap ni Manning ang bata sa kanyang dibdib at umiyak kasama niya ng tahimik dahil may masakit na lumilipas lamang kapag ibinahagi sa isang nakakaintindi. Naabutan ng bukang liwewe ang dalawa na natutulog sa sahig ng kusina, nakasandal sa dingding. Si Clara ay nakabaluktot sa kandungan ni Manning na parang tuta, nasa wakas ay nakahanap ngang silungan. Natutulog, si Nonoy sa kuna sa tabi, mas kalmado ang paghinga, at kapansing-pansing na mas mababa ang lagnat. Ganun ang pagkahanap ni Mang Cardo sa kanila nang dumating siya kasama ang doktor ngang baryo. Halos sumisikat na ang araw, basang-basang ulan at putik, ang kabayo ay pagod na pagod. Huminto siya sa pinto ng kusina at nanatiling, nakatingin sa eksenang iyon nang hindi makagalaw. Dahil ang nakikita niya ay hindi isang empleyada na nag-aalaga ng mga bata na hindi niya anak. Ito ay isang ina na hawak ang kanyang maanak na parang ito ang pinakamahalaga sa mundo. Sinuringang Dr. Sinonoy, sinabing ito ay pamamaga ng lalamunan, na bababa ang laknat sa ngatsa at basang kompres na ginagawa na ni Manning, na tama ang ginawa ang dalaga at gagaling ang bata sa loob ng ilang araw. Nagpasalamat si Mang Cardo sa doktor, pinayaran ang pagbisita ng keso at mantikilya dahil kulang ang pera at nang sila ay mag-isa muli ay tiningnan niya si Manning nang may kaliwanagan na hindi niya naramdaman simula nang mamatay si Rosa. Sa sandaling iyon, nakaluhod sa tabing upuan kung saan nakaupo ngayon si Manning na natutulog pa rin si Clara sa kanyang kandungan. Naunawaan ni Mang Cardo na ang tanong tungkol sa pagkakahawi kay Rosa ay ang maling tanong. Hindi mahalaga kung kamuha ni Manning si Rosa o sinumang ibang tao sa mundo. Ang mahalaga ay nanatili siya nasa pinakamadilim na oras. Nang wala siya, hawak niya ang lahat ng mag-isa. Hawak niya ang bahay, hawak niya ang may sakit na sanggol, hawak niya ang sirang bata. At iyon ay hindi gawain ng isang taong kamukha ng iba. Iyon ay gawain ng isang taong may sariling pagkatao. Wala siyang sinabi dahil hindi pa niya nakikita ang tamang masalita, ngunit hinawakan niya ang kamay ni Manning gamit ang dulo ng kanyang kalyo na mga daliri at itinaas niya ang kanyang pagod na mga mata.
At ang nangyari sa pagitan ng dalawang tingin na iyon ay higit pa sa kayang dalhin ng anumang pangungusap. May nagbago sa bukit na iyon pagkatapos ng gabing iyon at hindi ito isang bagay na makikita ng mga mata, ngunit nararamdaman sa hangin tulad ng pagdama sa ulan bago ito bumaksak. Iba ang gumising si Mang Cardo kinabukasan na may tatak sa tingin na hindi pa nakikita ni Manning. Isang desisyon na tila isinilang sa pagkabayo, sa dilim at nahasa sa pagkakita sa dalawang babae sa kanyang buhay na natutulog sa sahig ng kusina. Uminom siya ng kape ng tahimik. Tiningnan si Clara na sa unang pagkakataon sa loob ng ilang linggo ay umupo sa tabi ni Manning sa mesa at kumain ng pandesal ng walang reklamo. Tiningnan niya si Nonoy na nagpapakita na nang pagaling sa kuna na may mas kaunting pamumula sa pisngi at pagkatapos ay tumayo. Isinuot ang sombrero at sinabing pupunta siya sa baryo upang ayusin ang ilang bagay. Hindi niya ipinaliwanag kung anong nga bagay iyon at hindi nagtanong si Manning dahil natutunan niya na si Mang Cardo ay isang lalaki na nagsasalita sa pamamagitan ng gawa at hindi sa mga pangako. Ang ginawa ni Mang Cardo ng umagang iyon ay nalaman ng buong baryo bago magtanghali. Dumiretso siya sa kapilya at hinanap si Padre Benigno, isang payat na lalaki na may puting buhok at mabait na mga mata. Nakilala si Mang Cardo mula papakabata at siyang nagbinyag sa kanyang dalawang anak. Nagdaos kasal niya kay Rosa at nagbigay huling paalam sa kanyang katawan. Umupo si Mang Cardo sa harap na bangkong walang laman na simbahan at ikinuwento ang lahat sa padre ng buong katapatan ng isang hindi marunong magpalamuti ng mabagay. Ikinuwento niya ang tungkol kay Manning, tungkol sa kasunduan sa trabaho, tungkol sa pagaling ng mabata, tungkol sa pagbisita ni Aling Eulalia at ang mga sismis. At ikinuwento rin niya nang mas mahina ang boses at mahigpit na hawak ang sombrero sa kanyang kandungan na nakaramdam siya para sa babaeng iyon ang isang bagay na hindi niya inaasahang muling maramdaman at hindi niya alam kung may karapatan siyang maramdaman. Tahimik na nakinig si Padre Benigno sa lahat ng hindi humihinto. Tulad ng ginagawa ng mga lalaki na natuto na ang pakikinig ay mas mahalaga kaysa sa pagpapayo. At nang matapos, si Mang Cardo, na natiling tahimik ang Padre sandali na nakatingin sa krusipio sa altar bago magsalita. Ang sinabi ng Padre ay simple at dinala ni Mang Cardo ang masalitang iyon sa buong natitirang bahagi ng kanyang buhay. Sinabi niya na ang pagluluksa ay hindi bilangguan at hindi inimbento ng Diyos ang pangungulila upang pigilan ang sinuman na mabuhay, na ang papaparangal sa namayapa ay hindi ang pagkalanta kasama, kundi ang pagtayo ng matatag na inaalagaan ang naiwan. Sinabi niya na si Rosa ay naging mabuting asawa at mabuting ina, ngunit siya ay nasa piling na ng Diyos at ang mga bata ay nasa lupa na nangangailangan ng buhay na pag-aalaga at hindi patay na pagpapahalaga. Sinabi niya na kung si Manning ay mabuting babae, at kung nararamdaman ni Mang Cardo sa kanyang puso ang sinasabi niya sa kanyang bibig, kung gayon ay gawin niya ang bagay ng maayos, napakasalan niya ito sa harap ng Diyos at ng komunidad, nabigyan siya nito ng respeto bilang asawa at hindi ang kahihiyan ng pakikisama. Umalis si Mang Cardo sa simbahan na mas magaan ang dibdib kaysa sa kanyang pagpasok at nagpunta upang gawin ang pangalawang pagbisita sa araw na iyon. Pinahinto niya ang karitala sa harap ng tindahan ni Aling Eulalia nang siksikan ang tao na may kalahating dosenang tao na bumibili at nag-usap sa bangketa. Nakita siya ni Aling Eulalia na dumarating at tumindik siya sa likod ng counter, handa para sa pagharap na alam niyang darating. Ngunit ang ginawa ni Mang Cardo ay ikinagulat niya. Hindi siya sumigaw, hindi nag-akusa, hindi nagbanta. Pumasok siya sa tindahan ng mahinahon. Inalis ang sombrero bilang paggalang at nagsalita ng sapat na malakas upang marinig ng lahat ng naroon. Sinabi niya na si Aling Eulalia ay kumadre ni Rosa at iginagalang niya iyon, ngunit ang respeto ay nagtatapos kung saan nagsisimula ang pakikialam. Sinabi niya na si Manning ay isang marangal na babae na nagligtas sa kanyang maanak mula sa paggugutom at paglaki ng walang pag-aalaga, na mas marami siyang nagawa para sa pamilyang iyon sa loob ng ilang linggo kaysa sa nagawa ng buong baryo sa loob ng isang taon ng pakabiyudo dahil walang sinuman ni si Aling Eulalia. Sa lahat ng pag-aalala na sinasabi niyang mayroon siya, ay hindi nakpakita upang tumulong nang siya ay lumulubog. Ang katahimikan sa tindahan ay tila kayang putulin ng kutsilyo. Binuksan ni Aling Eulalia ang kanyang bibig upang sumagot, ngunit nagpatuloy si Mang Cardo.
Sinabi niya na pakakasalan niya si Manning na alam na ni Padre Benigno at nababasahin ang mga proklamasyon ng kasal sa linggo at kung sinuman ang gustong magsalita ay maaring magsalita ng malaya dahil ang tsismis ay hindi kailanman nakapigil sa kasal ng mga disenteng tao. Sinabi niya ang lahat na iyon habang nakatingin sa mata ni Aling Eulalia ng may tatak na hindi tumatanggap ng pagtutol at pagkatapos ay muling isinuot ang kanyang sombrero. Bumili siya sa counter, nagbayad ng eksakto at umalis. Ang mga tao sa tindahan ay naktinginan sa isa't isa nang hindi alam kung ano ang sasabihin. At si Aling Eulalia, sa unang pagkakataon sa lupen maraming taon ay nawalan ng sagot, hindi dahil sa kakulangan ng mga salita, kundi dahil sa loob ng kanyang dibdib na nababalutan ng rosaryo at paghuhusga, may isang bagay na kumilala na tama si Mang Cardo. Hindi siya nagpakita para tumulong. Walang sinuman sa kanila ang gumawa niyon at minsan ang katotohanan ay mas masakit kaysa sa anumang panlalait. Bumalik si Mang Cardo sa bukit sa simula nga, hapon at natagpuan si Manning sa halamanan, nakaluhod sa lupa, naglilinis ng damo sa pagitan ng halaman ng mustasa na may nakaupong nonoy sa isang kumot sa tabi at si Clara sa unang pagkakataon na naglalaro malapit sa kanya, hindi kasama ngunit malapit na isa ng napakalaking tagumpay. Bumaba siya sa karitala, naglakad patungo sa halamanan at nanatiling nakatingin sa eksenang iyon sandali. Inukit ito sa kanyang alaala dahil alam niyang malapit nang magbago ang lahat at gusto niyang maalala kung paano ito bago magbago. Itinaas ni Manning ang kanyang mamata at nakita ang isang bagay na kakaiba sa kanyang mukha, isang gaan na hindi niya kilala at nahintay siya nang hindi tumatayo na may mga kamay na marumi ng lupa at ang kanyang puso ay mabilis na tumitibok nang hindi alam ang dahilan. Lumuhod si Mang Cardo sa harap niya, doon mismo sa halamanan, sa pagitan ng halaman ng mustasa at sibuyas dahon, na umakyat ang amoy ng basang lupa sa paligid at nagsalita sa tanging paraan na alam niya, nang walang palamuti, nang walang talumpati, nang walang pagluhod sa lupa, tulad sa mga nobela na hindi niya kailanman nabasa. Sinabi niya na pumunta siya sa baryo upang makipag-usap sa padre at gusto niyang pakasalan siya kung tatanggapin niya. Sinabi niya na hindi siya makakapangakong mundo dahil ang kanyang mundo ay maliit, ito lamang ang bukit na iyon, ang mabaka, ang mabatang iyon, ngunit ang lahat ng iyon ay ibinabahagi niya ng buong puso. Sinabi niya na alam niyang dumating. Siya daw na humihingi lamang ng hapunan at bubong, at na hindi siya kayang magbigay ng magagandang salita. Ngunit mayaalok niya ang isang apelyido, isang tunay na tahanan, at ang katiyakan na hindi na niya kailanman kailangang matulot ng hindi alam kung saan magigising. Nakatitig sa kanya si Manning na punong luha ang mamata at nanginginig ang bibig, at sa loob ng mahabang sandali ay wala siyang sinabi dahil ang lahat ng salita ay nakasalansan sa kanyang lalamunan na hindi makalabas ng maayos. Pagkatapos ay nagtanong siya na may boses na naghihiwalay, kung gusto niya itong pakasalan, si Manning, at hindi ang alaala ng ibang tao. Naunawaan ni Mang Cardo ang bigat ng tanong na iyon at hinawakan ang mukha nito sa kanyang malalaking kamay na mayroon pa ring alikabo ng daan. Tiningnan niya ang makulay kape na mata na hindi katulad ng kay Rosa dahil ang kay Rosa ay malinaw, at ang ilong na hindi katulad dahil ang kay Rosa ay manipis, at ang bibig na hindi katulad dahil ang kay Rosa ay mas maliit. At sinabi niya na tinitignan niya ito lamang, na si Manning ang muling nagsindi ang kalan ng kanyang bahay. Si Manning ang nagturo sa kanyang anak na matulog. Si Manning ang humawa sa kanyang anak sa sahig ng kusina ng gumuho ang mundo. At si Manning ang gusto niyang kasama na tumanda sa pasilyo na iyon. Sinabi niyang o nang hindi sinasabi ang salita. Dahil ang o ay lumabas sa anyong ya at tawa ng sabay. At si Clara, na sapat na malapit upang marinig ang lahat, ay nanatiling nakatingin mula sa malayo nang may seryosong ekspresyon na siyang kanyang trademark. Tiningnan ni Manning ang bata at inabot ang kanyang maruming kamay nang hindi pinipilit, nang hindi hinihila, na alok lamang tulad ng ginawa niya mula pa sa unang araw. Nanatiling tahimik si Clara sa isang sandali na tila tumagal ng buong panahon ng mundo, at pagkatapos ay dahan-dahan siyang naglakad, hakbang-hakbang, at hinawakan ang kamay ni Manning na mahigpit na pinipisil ang kanyang maliliit na daliri. Wala siyang sinabi, hindi na kailangan. Tiningnan ni Mang Cardo ang dalawang kamay na makasama at alam niyang iyon ang nawawalang biyaya, mas mahalaga kaysa sa padre, mas mahalaga kaysa sa buong baryo. Ang kasal ay tinakda pagkatapos ng 3 linggo.
Sapat na oras para sa mga proklamasyon ng kasal at para makatahi si Manning ng disenteng damit na may tela na binili ni Mang Cardo sa baryo. Binasa ni Padre Benigno ang proklamasyon sa sumunod na 2 linggo at walang nakpakita upang humadlang. Bagamat sigurado si Manning na si Aling Eulalia ay nasa unang hilera upang magbigay ng pagtutol, ngunit hindi nakpakita si Aling Eulalia sa simbahan sa 2 linggo at nalaman ni Manning Kalaunan mula kay Mang Norberto na ang may-ari ng tindahan ay nanatiling tahimik mula ng araw na kinakausap siya ni Mang Cardo at ang ilan sa mga kumadre ay nagsimulang magbago ng tono, sinasabing sa huli ay tama ang biyudo at walang sinuman ang pumunta upang tumulong ng kailangan niya. Ganyan ang matao, makaibigan. Umikot sila sa kung saan nagbabago ang hangin. At minsan sapat na ang isang tao na magsabi ng katotohanan ng malakas upang gumuho ang buong kastilyo ng sismis. Ang araw ng kasal ay sumikat ng may malinis na langit ng Setyembre na tanging ang probinsya lamang ang nakakaalam, asul na masakit sa ganda na may maligamgam na hangin na nagdadala namoy ng bulaklak na gumamela mula sa halamanan. Ang seremonya ay simple lamang sa kapilya ng baryo na may counting bisita. Si Mang Norberto ang magiging ninong sa pani ni Mang Cardo at ang asawa ang pinakamatandang manggagawa sa bukid ang magiging ninang ni Manning. Dahil wala siyang pamilya upang punan ang lugar na iyon, inayos ni Manning ang sarili sa maliit na silit sa likod na hindi na magiging sa kanya lamang. Isinuot niya ang bagong damit na gawa sa hilaw na bulak na may puntas sa lig na siya mismo ang nagburda tuwing gabi pagkatapos matulog ang mga bata. Sinuklay niya ang kanyang buhok at nilagyan ng bulaklak ng gumamela na pinutol ni Clara sa halamanan. At iyon mismo ang detalye na nagpayak kay Manning bago ang seremonya. Ang mabulaklak ay lumitaw sa ibabaw ng kanyang kamanang maaga, nang walang mensahe, nang walang paliwanag. Ngunit alam ni Manning na si Clara ang gumawa niyon dahil wala nang iba ang nagigising bago sumikat ang araw sa bahay na iyon. Sa simbahan, naghihintay si Mang Cardo na nakasuot ng traje na lumalabas lamang sa baul sa espesyal na okasyon. Ang parehong ginamit niya sa kasal nila ni Rosa at hindi niya ito itinago o humingi en paumanhin para doon. Dahil para kay Mang Cardo ang pagsusuot ng traje na iyon ay hindi pagulit ng nakaraan, kundi pagpapakita na ang buhay ay nagpapatuloy sa parehong pundasyon at hindi ito bumabawas sa sinuman. Nang pumasok si Manning sa kapilya na may hawak na buket, na magabulaklak sa bukit kasama si Clara na naglalakad sa tabi niya, lumalapit na nakataas ang gulo dahil wala siyang ama na magbibigay na braso. Ngunit may dignidad, siyang maglakad ng mag-isa. Naramdaman ni Mang Cardo na lumalaki ang kanyang mga mata at hindi siya nahiya. Ipinadiwang ni Padre Benigno ang seremonya na may mga salita na nag-usap tungkol sa muling pagsisimula at tapang, ng kamay na umaabot sa dilim at nakakahanap ng iba pang makamay. At nang ideklara niya silang mag-asawa, si Clara, na nakaupo sa unang bangko na may hawak na nonoy sa kanyang kandungan, ay gumawa ang isang bagay na walang sinuman sa simbahan na iyon ang umaasa. Ngumiti siya, isang maliit na ngiti, halos hindi nakikita. Ngunit iyon ang unang ngitingang batang iyon sa loob ng mahigit 1 taon. At ang sinumang nakakita nito ay nakaramdam na may isang bagay na nangyayari doon na higit pa sa isang kasal. Ito ay isang pamilyang muling binubuang ang bagong sinulit sa lumang tela. Ang pista ay sa bukid na nakahanda ang mesa sa bakuran sa ilalim ng lilim ng malaking puno. Simpleng pagkain at marami na inihanda ni Manning sa nakaraang araw sa tulong ng magkapitbahay na sa wakas ay tinanggap na ang sitwasyon. Mayroong fiesta rice, adobong manok, ginisang monggo, pandesal, yema at mainit na kape sa oras. Kumain at nag-usap ang kaunting bisita hanggang lumubog ang araw at nang umalis sila, ang bukit ay nanatili sa magandang katahimikan ng bahay. Puno ng kapayapaan, naglilihpit si Manning ng plato sa bakuran ng maramdaman niyang may humihila sa gilid ng kanyang damit. Tumingin siya sa ibaba at nakita si Clara na may nakatuping papel sa kamay. Inaabot ito sa kanya ng may formalidad na taglay ng mga bata kapag gumagawa. Silang ang isang bagay na itinuturing nilang napakahalaga. Lumuhod si Manning at kinuha ang papel. Dahan-dahan niyang inalis ang tupi at ang nakita niya ay nagpahina sa kanyang mabinti. Ito ay isang resipe na nakasulat sa bilog at hindi matatag na sulat kamay ng batang nag-aaral pa. Puno ng pagkakamali at mansang ang tinta, ngunit perpektong mababasa. Cake na may gata at minatamis na bayabas. Tiningnan ni Manning si Clara nang hindi naunawaan. Ang puso ay kumikibo,
nang napakabilis na parang gusto nitong lumabas sa kanyang dibdib. At ipinaliwanag ng bata sa paraan na mga bata na may maraming gustong sabihin at kaunting kasanayan sa pagsasabi nito. Ikinuwento niya na nakita niya si Manning na tinitignan ang kwaderno na mga resipa na maraming gabi na. Idinadaan ang daliri sa napunit na pahina at isang araw ay tinanong niya si Aling Eulalia sa tindahan kung alam nito ang resipa ng cake na may gata at minatamis na bayabas dahil si Aling Eulalia ay may lumang kwaderno nga resipe na sa kanyang ina. Si Aling Eulalia, na walang sinuman ang umasang tutulong sa anumang bagay, ay nahanap sa kwaderno. Nakakita siya nga isang katulat na resipe at idinikta ito kay Clara upang kopyahin isang hapon na pumunta ang bata sa baryo kasama si Mang Cardo. Inilagay ng bata ang papel sa ilalim ng unan sa loob ng ilang araw. Nahihintay ng tamang sandali at nagpasya siya na ang kasal ang sandali dahil ang kasal ay araw ng regalo at iyon ang regalo na gusto niyang ibigay. Hinawakan ni Manning ang papel na iyon na parang may hawak na sagradong relikya at ang mga luha ay bumaksa ng walang paalam, makapal at mainit. Binabasa ang bagong damit at ang resipe at ang makamay ni Clara na mahigpit niyang pinisil sa pagitan ng kanya. Hindi lang ito isang resipe, mga kaibigan, ito ang nawawalang tulay. Ito ang bata na nagsasabi na tinatanggap niya si Manning hindi bilang kapalit ng kanyang ina kundi bilang isang bagong taong mamahalin. Ito ang nawawalang pahina sa kwaderno at sa buhay. At si Aling Eulalia doon sa baryo, kasama ang lahat ng kanyang nga depekto at lahat ng kanyang matalim na dila na nagpapakita na sa ilalim nga pahuhusga minsan ay may puso na marunong gumawa nga tama kapag hinihingi nga isang bata. Natakpuan ni Mang Cardo ang dalawa na nakayakap sa bakuran. Si Manning ay nakaluhod, nayakap si Clara sa kanyang dibdib. Ang dalawa ay umiyak at tumatawa, at siya ay lumuhod sa tabi nila at niyakap sila na kasama rin si Nonoy na natutulog sa duyan at ang galala ni Rosa na hindi kailangang malimutan upang magpatuloy ang buhay. Ang mga sumunod na buwan sa kasal ay puno ng pagkatuto at pagkakaisa. Hindi na naging si Manning ang dalagang tumutulong. At naging tunay na may-ari ng bahay, ang nagdedesisyon ng menu, ang nagpapatakbo ng bodega, ang nakikipag-ayos ng presyo ng tela sa tindahan, ang nagbibigay na opinyon kung saan magtanim at kailan magani. Natuklasan ni Mang Cardo na ang pagbabahagi ng mga desisyon ay hindi kahinaan, ito ay katalinuhan dahil si Manning ay may praktikal na kaisipan na hinahangaan niya at isang tapang na mangahas na hindi niya makakaroon ng mag-isa. Lumago ang bukit sa mga buwang iyon, tulad ng hindi nangyari sa loob ng maraming taon. Bumili sila ng mas maraming manok, pinalaki ang halamanan, nagbenta nga keso sa priya na may kita na sapat para kumpunihin ang bubong at palitan ang malumang bintana ng masalamin na nagpapapasok ng araw sa umaga. Lumaki si Nonoy na malakas at malusog. Naging matalinong bata siya na humahabol sa manok at tumatawag kay Nanay Manning ng natural na parang hindi nakakilala ng iba. Unti-unting bumukas si Clara na parang bulaklak na nangangailangan ng oras at pasensya. At unti-unti siyang huminto sa pagiging matandang bata na nagbabalat ng kamoteng kahoy ng tahimik upang muling maging isang bata na naglalaro sa halamanan, nag-iimbento ng mga kuwento, tumatawa sa mga walang kuwentang bagay. At isang gabing bilog ang buwan, napansin ni Manning na hindi na pumupunta si Clara sa bintana ng kusina upang hintayin ang pagbalik ng kanyang ina. Natutulog na ang bata ng buong gabi payapa, at iyon ang pinakamalaking tagumpay na nakamit ni Manning sa bahay na iyon, mas malaki kaysa sa anumang ani o pakukumpuni. Si Mang Norberto, ang kapitbahay na namumuhay ng nag-isa na nagmumuni sa sarili niyang pagkabiyudo, ay nagsimulang madalas dumalaw sa bukit pagkatapos ang kasal. Dumating siya sa tanghalian ng linggo na inihahanda ni Manning ng may kasipagan na parang pista at nanatili ang buong hapon sa pasilyo na nakikipag-usap kay Mang Cardo at naglalaro kasama ang mga bata ng awkward na paraan ng isang walang kasanayan. Ngunit may gusto, napansin ni Manning na nagbabago ang matanda, na ang pakikisama sa isang buhay na pamilya ay nagpapalambot ng isang bagay sa loob niya na pinatigas ng kalungkutan. Sa isa sa mga linggo na iyon, inamin ni Mang Norberto kay Mang Chardo na may boses na gumagapang sa alak at emosyon na nagkamali siya sa paggulong sa kanyang sarili sa pagluluksa sa loob ng maraming taon, na hindi gugustuhin ng kanyang asawa na makita siyang nabubulok ng nag-isa sa isang malaking bahay
at naang makita si Mang Chardo na may tapang na magsimulang muli ay isang sampal at isang aral ng sabay. Walang sinabi si Mang Cardo. Pinunuan lamang niya muli ang basongang matanda. Dahil sa bukit may mabagay na mas mainam sabihin sa tahimik na pagbabahagi kaysa sa anumang talumpati. 1.5 taon pagkatapos ng kasal, isang hapon ng taginit kung saan ang init ay nagpapakilabot sa hangin sa ibabaw ng lupa, tinawa ni Manning si Mang Chardo upang umupo sa pasilyo at sinabi sa kanya na nanginginig ang makamay sa kanyang kandungan na naghihintay siyang isang anak. Nananatiling tahimik si Mang Cardo sandali na may walang laman na ekspresyon ng isang nakakanggap ngang balita na masyadong malaki para maabot ng mukha. At pagkatapos ay ngumiti siya sa paraang hindi pa nakikita ni Manning. Isang ngiti na buo, walang anino, walang pagtatago, walang multo sa likod. Niyakap niya ito doon mismo sa pasilyo nang may lakas ng isang yumayakap sa patunay na hindi sumuko ang buhay sa kanya. At tumango si Manning sa yakap ngam. Mabraso na iyon na ang tanong tungkol sa pagkakahawi kay Rosa ay namatay ng tuluyan. Inilibing ng lahat ng kanilang binuo ng magkasama. Ipinanganak ang bata sa sumunod na taksibol, isang lalaki na pinangalan ng Antonio bilang parangal sa ama ni Manning na nakuha ang daan ng maaga, ngunit hindi niya kailanman nakalimutan. Nagpadala si Aling Eulalia ng regalo na isang set ng tinahing damit na may maikling mensahe na nagsasabing para sa bata na may hangarin ng kalusugan. At iningatan ni Manning ang mensahe na iyon kasama ang resipe na kinopya ni Clara dahil ito ay patunay na ang matao ay maaring magbago kapag ginagawa ng panahon at katotohanan ang kanilang trabaho. Ang mataon ay lumipas ng mabilis, tulad ng mabilis na paglipas ng mataon kapag ang buhay ay tunay na nabubuhay. Lumaki si Nonoy at naging masipag na binata na tumutulong sa kanyang ama sa bukit na may parehong tahimik na dedikasyon ni Mang Cardo. Unti-unting bumukas si Clara tulad ng bulaklak na nangangailangan ng oras at pasensya at unti-unti niyang iniwan ang pagiging matandang bata na nagbabalat ng kamoteng kahoy ng tahimik upang muling maging isang bata na naglalaro sa halamanan, nag-imbento ng mga kwento, tumatawa sa mga walang kwentang bagay. At isang gabing bilog ang buwan, napansin ni Manning na hindi na pumupunta si Clara sa bintana ng kusina upang hintayin ang pagbalik ng kanyang ina. Natutulog na ang bata ng buong gabi, payapa. At iyon ang pinakamalaking tagumpay na nakamit ni Manning sa bahay na iyon, mas malaki kaysa sa anumang ani o pakukumpuni. Si Mang Norberto, ang kapitbahay na namumuhay ng nag-iisa na nagmumuni sa sarili niyang pagkabiyudo, ay nagsimulang madalas dumalaw sa bukit pagkatapos ng kasal. Dumating siya sa tanghalian ng linggo na inihahanda ni Manning nang may kasipagan na parang pista at nanatili ang buong hapon sa pasilyo na nakikipausap kay Mang Cardo at naglalaro. Kasama ang mabata ng awkward na paraan ng isang walang kasanayan, ngunit may gusto. Napansin ni Manning na nagbabago ang matanda na ang pakikisama sa isang buhay na pamilya ay nagpapalambot ng isang bagay sa loob niya na pinatigas ng kalungkutan. Sa isa sa mga linggo na iyon, inamin ni Mang Norberto kay Mang Chardo na may boses na nahirapan sa ala at emosyon na nakamali siya sa pagkulong sa kanyang sarili sa pagluluksa sa loob ng maraming taon na hindi gugustuhin ng kanyang asawa na makita siyang nabubulok ng nag-iisa sa isang malaking bahay. At naang makita si Mang Cardo na may tapang na magsimulang muli ay isang sampal at isang aral ng sabay. Walang sinabi si Mang Cardo, pinunuan lamang niya muli ang basong matanda. Dahil sa bukit may mga bagay na mas mainam sabihin sa tahimik na pagbabahagi kaysa sa anumang talumpati. 1.5 taon pagkatapos ng kasal, isang hapon ng taginit kung saan ang init ay nagpapakilabot sa hangin sa ibabaw ng lupa, tinawag ni Manning si Mang Cardo upang umupo sa pasilyo at sinabi sa kanya na nanginginig ang mga kamay sa kanyang kandungan na naghihintay siya ang isang anak. Nananatiling tahimik si Mang Cardo sandali na may walang laman na ekspresyon ng isang nakakatanggap ngang balita na masyadong malaki para maabot ng mukha. At pagkatapos ay ngumiti siya sa paraang hindi pa nakikita ni Manning. Isang ngiti na buo, walang anino, walang pagtatago, walang multo sa likod. Niyakap niya ito doon mismo sa pasilyo nang may lakas ng isang yumayakap sa patunay na hindi sumuko ang buhay sa kanya. At tumango si Manning sa yakap ng mga braso na iyon na ang tanong tungkol sa pagkakahawi kay Rosa ay namatay ng tuluyan, inilibing ng lahat ng kanilang binuo ng makasama. Ipinanganak ang bata sa sumunod na tagsibol,
isang lalaki na pinangalan ng Antonio bilang parangal sa ama ni Manning na nakuha ng daan ng maaga, ngunit hindi niya kailanman nakalimutan. Nagpadala si Aling Eulalia ng regalo na isang set ng tinahing damit na may maikling mensahe na nagsasabing para sa bata na may hangarin ng kalusugan. At iningatan ni Manning ang mensahe na iyon kasama ang resipe na kinopya ni Clara dahil ito ay patunay na ang matao ay maaring magbago kapag ginagawa ng panahon at ng katotohanan ang kanilang trabaho. Lumipas ang mataon ng mabilis. Tulad ng bilis ng mataon kapa ang buhay ay tunay na nabubuhay. Lumaki si Nonoy at naging masipag na binata na tumutulong sa kanyang ama sa bukid na may parehong tahimik na dedikasyon ni Mang Cardo. Si Clara ay naging magandang dalaga at masipag mag-aral na natuto magbasa kay Padre Benigno at pagkatapos ay tinuruan niya ang mga bata sa kapitbahayan sa ilalim ng malaking puno sa bakuran dahil walang paralan ang baryo at nagpasya siyang gawin ito. Si Antonio, ang bunsong anak, ay lumaki na nakikinig na mayroon siyang dalawang ama sa langit. Ang lolo na maglalakbay at si Tia Rosa na nagbabantay sa mga bituin at hindi kailanman naramdaman na ang pamilyang iyon na pinagtagpi ay mas mababa kaysa sa iba pang pamilya. Umunlad ang bukid hanggang sa naging pinakamalaki sa rehiyon na may magandang pastulan, matatabang baka, halamanan na nagbibigay ng prutas sa buong taon at isang malaking bahay na may bukas na mga bintana kung saan laging may tao sa mesa at pagkain sa kalan. Si Mang Norberto ay ginugol ang kanyang huling mataon na madalas dumalaw sa bahay na iyon na parang hiniram na lolo. At nang namatay siya sa katandaan isang gabing taglamig, si Mang Cardo ang nag-asikaso ang libing at si Manning ang nagluto para sa lamay. Dahil ang tunay na pamilya ay hindi lamang ang may kaugnayan sa dugo. Pagkalipas ng mahabang panahon, nang puti na ang buhok ni Mang Cardo at may marka na ang mga kamay ni Manning ng buong buhay na pagtatrabaho, umupo silang dalawa sa parehong pasilyo kung saan ang lahat ay napagdesisyonan. Ang araw ay lumulubog sa likod ng kabundukan. Pinipinturahan ang langit ng kulay kahel na tanging ang probinsya lamang ang nakakaalam at ang bukid sa paligid ay buhay. Na may ingay ngam gaapo na tumatakbo sa bakuran at amoy ngam kape na sumasabog sa kusina. Si Clara, na ngayon ay isang ganap na babae na may sariling pamilya, ay bumisita kasama ang kanyang maanak. Si Nonoy ay nasa kural kasama ang kanyang ama, tinuturuan ang panganay na anak kung paano magatasan ng baka. Nagpapadala si Antonio nga sulat mula sa siyudad kung saan siya nag-aaral at sa bawat sulat ay may piraso nga pangungulila at pangako nga pagbabalik. Tiningnan ni Manning ang lahat na iyon, ang bahay na natagpuan niyang patay at tinulungan niyang muling buhayin, ang hardin na itinanim niya, ang halamanan na lumago at nakaramdam, siyang matinding kapayapaan na masakit sa ganda. Hinawakan ni Mang Cardo ang kanyang kamay tulad ng ginagawa niya tuwing hapon sa pasilyo na iyon, pinakabit ang kanyang kalyos na mga daliri sa kanya at tinanong niya kung naaalala pa niya ang araw na dumating siya. Ngumiti si Manning at sinabing naaalala niya ang lahat, ang malamig na kalan, ang umiyak na sanggol, ang seryosong bata sa bakuran at ang matinding takot na naramdaman niya na papaalisin siya kinabukasan. Dahan-dahang umiling si Mang Cardo at sinabing iba ang kanyang takot ng araw na iyon. Ito ay ang takot na tanggapin ang tulong. Aminin na hindi niya kayang mag-isa. Hayaan na may pumasok sa isang bahay na isinara niya gamit ang susi kasama ang sakit. Isinandal ni Manning ang kanyang ulo sa kanyang balikat at mahina siyang bumulong ng isang pangungusap na sinabi niya maraming taon na ang nakalipas. Kung papayagan niyo akong manatili, mari akong maganda ng hapunan. Tumawa si Mang Cardo ng mahina at malalim na tawa ng isang matandang lalaki na umiyak ng lahat ng dapat iya at ngayon ay marunong na lang tumawa. Sumagot siya na mas marami siyang nagawa kaysa sa hapunan, na ginawa niya ang buong bahay, ang buong pamilya, ang buong buhay, at pinisil ni Manning ang kanyang kamay at sinabing hindi niya ginawa iyon ng mag-isa, na iniwan niyang bukas ang tarangkahan ng hapong iyon at minsan iyon ang hinihingi ng Diyos sa atin. Hindi malalaking gawa, hindi milagro, kundi ang buksan lamang, ang tarangkahan kapag may nangangailangan na pumasok. At ganyan nagtatapos ang kwentong ito, mga kaibigan, na hindi tungkol sa pag-ibig sa unang tingin, hindi tungkol sa pagmamahalan na isinilang sa isang kidlat at namamatay sa bagyo. Ito ay tungkol sa pag-ibig na itinatayo sa kalang sinindihan sa madaling araw, sa kamay na humahawak sa isang bata sa gabing may lagnat, sa platong nakahanda sa tamang oras, sa katahimikan na mas maraming sinasabi kaysa sa isang talumpati.
Mang Cardo at Manning, ano ang mahalaga sa pangalan? Dahil ang kwentong ito ay nangyayari sa bawat pagkakataon na may isang taong may tapang na mag-abot ng kamay at may isang taong may tapang na tanggapin ito. Kung ang kwentong ito ay nakatindig sa inyong puso tulad ng sa akin nang ikwento ito, i-like niyo na ngayon. Mag-subscribe dito sa channel nam nga kwento ang dating panahon. I-click ang notification bell at ibahagi ito sa isang taong kailangang marinig na ang muling pagsisimula ay hindi kahinaan. Ito ang pinakamatapang na bagay na umiral. Ibahagi sa comments kung ano ang sandali na pinakaramdam sa inyo. Ito ba ay ang sigaw ni Clara sa sahig ng kusina? Ito ba ay ang panukala ng kasal sa halamanan? O ito ba ang nakatuping papel na may resipe na iningatan ng bata sa ilalim ng unan? Gusto kong malaman kung ano ang nanatili sa inyong puso. At laging tandaan, minsan akala mo humihingi ka lang ng isang plato ng pagkain. Ngunit alam ng Diyos na ang tunay mong kailangan ay isang tahanan. Hanggang sa susunod na kwento, manatili kayo sa Diyos at pagpalain niya ang inyong tahanan tulad ng pagpapala niya sa bahay nina Mang Cardo at Manning.